Nasilot po siya sa 1,000, isang atin. Sensyo na po talaga. Sorry po. Inaamin ko naman po. Sorry na po talaga. Sabi ko, hindi naman po ako sumasad. Nagtatrabaho lang po talaga ako. Tapos illegal nga lang. Nasilo lang po talaga ako. Durugistang delivery rider tiklo sa law enforcement checkpoint ng Delpan Police Station 12. Nasabat sa suspect ang tinatayang mahigit sa 80,000 pesos na halaga ng marijuana at marijuana candy. Ito yung inline sa direktiba ng ating District Director na si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay na mag-conduct ng checkpoint sa darating na celebration ng Chinese New Year. So yung Delpan Police Station is naatasan na mag-conduct ng law enforcement checkpoint sa mga papasok papuntang Binondo area. So yung ating kapulisan dito is nag-conduct at naglatag ng checkpoint diyan sa may San Miguel Road, Barangay 275, Binondo, Manila. At itong 5:30 ng madaling oras, kapulisan ay nagkakandak ng law enforcement checkpoint. Nasita nila itong delivery driver. Unang-una, nung pa-approach siya sa ating mga pulis na nagsasagawa ng checkpoint, bumahagyang pumagilid siya at saka nagsuot ng kanyang shirt na sa joyride. At saka niya na tinuloy yung kanyang pagmumotor papunta sa ating tropa at napuna nga ng ating nasita nga ng ating kapulisan at akmang tinanong yung kanyang lisensya at saka yung papel ng kanyang motor. Fortunately, wala siyang lisensya at yung kanyang papel ng motor ay expired na rin. Ito yung nag-prompt sa ating mga kapulisan para sitahin siya at kausapin. Yun nga, pinabuksan at voluntaryo namang binuksan yung kanyang bag at tumambad yung mga suspected marijuana na nandoon sa kanyang bag. Actually, marami yung nakuha sa kanyang marijuana, wherein kasama doon yung plastic sachet na merong bigat na 33 grams at nagkakahalaga ng around 46,200. Yung pangalawa is isang piraso na tubular shape na merong bigat na 255 gram at nagkakahalaga ito ng 30,600. Meron pa sa kanyang nakuha na isang plastic sachet kush ng marijuana kush, which is approximately 2 gram, 2,000 yung halaga naman ito. At may nakuha rin sa kanya yung candy edibles. Ito yung parang bagong ano nila na candy na nandoon yung marijuana at nakakahalaga ito ng 4,000. Alarming yung candy na, yung parang candy na nakapakete, sir. Yung candy marijuana, sir. Sir, ano po naitanong niyo po ba, sir, sa kanya kung saan galing yun, sir? O gano'n lakas ang bentahan ng mga ganun ngayon, sir? Actually, nang tinanong natin siya, kinukuha niya ito sa Pacheco. So, upon kuha, ito kasing si alias Aris is from Cavite. So, malamang, kung saan niya ito binabagsak. At doon nga, kita natin na mayroong candy edibles. Wherein nang tinanong natin siya, marijuana yung loob ng candy na yon. Yes, siguro sa ating mga kabataan, titingnan nyo yung mga candy na inaalok sa inyo. Kagaya nito, meron na pala yung candy marijuana na tinatawag. So baka kung ano may alok lang sa inyo to at makatikim kayo nito at baka magustuhan nyo at
gawin nyo ng ano to, Sir, sir. bisyo. Yung So, mag-ingat dun sa mga ganun. Jory, di ba naka-register yan sa... Hindi, nag-iipon pa po ako ng pera para sir. Pagpaparehistro ko pa po yung lisensya ko po, tsaka po yung motor ko. Di ba hindi pa payagan ng Jory dyan pagka ano? Pag nalaman po nila, Pagka tawag dyan, expired po. Oo, expired yung iyong motor. pag hindi po yata sila masyado nag-check ng system sir, kaya hindi po nila ako na-abisuhan. Pero alam po sa sarili ko po sir na expired po yung lisensya ko tsaka po motor. Kaya po din po ako kinabahan kay sir nung hinahanapan ako ng lisensya nung mahuhuli po. Kasi expired po yung lisensya ko, nakabahan po ako dun. Mas may mga laman pa po yung bag ko. Kaya lalo po ang kinabahan, kaya lalo po siyang nagano sa akin. Kaya yung damit na yan, sinusuot mo pa rin yan. So, hindi po ako makuha ng book. Para ano lang po sir. Kasi bago ka nakuhanan na bago ka nasito sa checkpoint, hindi ka nakasuot ng ganyan. Ang nakapatong lang po sa ko sa leg ko po. Tapos nung dumilit po ako, sinuot ko po ng tuluyan. Kuya, gano'n nakatagal yung lakad mo? Yung ganyan? Wala pa po akong isang taon dito. Sir, nag-umpisa lang po ito sir nung namatay po yung airpod ko. Ang diskarte? Paano diskarte, kuya? Ano po, may bibigay lang po sila na na pick up location sa akin, tapos mag-aabang po ako, tapos may darating po sa akin para magbigay po ng ihatid ko po, tapos ite-text o kaya i-chat po sa akin yung details po ng pag-ahatid ng pangalan, number, tsaka po lugar. Bigay po nung saan pa pag-deliver po. Isang tao lang yan. Tungkol dyan. Handa naman po ako matutulungan sir. Magkano kinikita? Yung dala mo na yun, yung magawa ng mga dala mo, magkano yun? Sa amin po sir, medyo mababa lang po yung street value namin sa ganun sir. Yung sa dala ko po ng Makapo sir, ang nagkakahalaga po yun. Yung 1/4 lang po yun, siguro po mga kulang-kulang 15,000 po yun. Tapos po yung 1 ounce po na na push na local, 9K lang po yung isa. Tapos po yung naka-plastic po na na candy, 2,000 po ang isang pack. Yan yung pagkabili nyo, pagbenta na yan. Po sila, pag binibenta po nila. Ako hindi po kasi ako nagbibenta, taga-deliver lang po. Taga-pagsaka? Opo, taga-deliver lang Pick po. up, deliver ka? Opo, yun lang po ang trabaho ko talaga sir. Gano'ng kinikita mo na sa isang lakad? 1,000 po lang po ako sa isang deliver sir, kaya ako napilitan po akong yun sir, kasi 1,000 isang deliver po. Kuya, 1,000 isang deliver. Nakailang deliver ka sa isang araw? Minsan po sir, binibigyan po ako ng deliver, 3, 4 po. Gano'ng kadalas yan sa isang linggo? Minsan po kasi sir, hindi po ganun kasunod-sunod, pero minsan po may mga 1 o 2 araw o 3 araw na sunod po. Iisa pinagkukuhanan ng item. Ano yung marijuana candy? Edibles po yung sir kung tawagin. Edibles. Opo. Sino mga binabagsakan nun? May mga bumibili sa'yo nun? Yung binibigay Mga na po, estudyante? hindi po. Mga binibigay po sa akin na contact po nung pinukuhaan ko po. Mag-chat po sa akin, dito makatid yan. Halimbawa po sa Kalamba, yung nahuli po sa akin kagabi. Sa Kalamba ko po ihatid yun. Pero bukas ko pa po sana po ng umaga ihatid yun kasi po gabing-gabi na po. Saan mo dadalhin niya? Sa Kalamba po, sa meet-up lang po namin sa tapat ng bangko ng Sterling Bank of Asia. So Kalamba mo pa ihatid yun po? Ganun kalayo? From Tondo to Kalamba? 1,000 po yung kahit sa akin. Wala pa Bago masasabi lang po talaga ako. Kung ngayon, nang nahuli ka na, kung may chance ka po magbago, baguhin mo na yan. May pamilya ka na ba? Sir, simula nahuli ako sir, yung anak ko lang iniisip ko ngayon. Yun nga, marami naman dyan na marangal na hanap buhay. At yung pag-joyride mo, pwede mong pagpatuloy yun. Pero yung maling gawain mo, Tigil ko na. ikaw yung kumukuha at nagdi-deliver ng pinagbabawal na gamot like marijuana, yun yung tigilan mo. Pag-joyride mo, pwede mong gamitin yun eh. Ano nga po sir, kung sakaling Paghahanap buhay, di ba? Marangal yun. Kung mag-sell ko sir, babalik ang joyride. Hindi na ako lalapit sa issue na yun. Pero gumagamit ka din, kuya? Ng ano? Marijuana lang din po. Bato? Hindi po, minsan po, yun lang po kaya kong ipangano sa sarili ko na hindi. Gano'n ka nakatagal naman gumagamit? Nung po? Ng marijuana? 4 po na taon. Simula po nung lumabas po yung panganay ko.
Ngayon kuya, naka-conflict ka, mababait pa ng mga polis dito, hindi naman Opo, wala. nag-abos sa Opo, kapwa. wala naman po. Anong masasabi mo ngayon? Huli ka, kulong ka? Wala po akong masasabi sir kasi talagang sa akin nahuli sir eh. Wala naman pong illegal na nangyari doon sir. Talagang Sa'yo talaga yun. malinis po yung ano nila. Talagang na-champuan po ako. Eh, sa anak mo naman, kawawa naman yung anak mo. Yun lang po talaga sir. Kapiligsisiyo po. Yung asawa mo, wala na. Andun din po sa Iwalay kayo. Hindi sir. Andun po sila Andun pa rin. Andun po sila sa Cavite sir. Tatulog sila doon yung dalawang batang anak ko. Tas yun, asawa ko po. Hindi mo naisip, ano kakainin ng pamilya mo na pag natimbog ka ng ganyan. Yun nga po yung naan po sir. Tsaka ang ganda check ng trabaho, ng ano po yun, Nasilot po siya ako sa 1,000, isang atin. Sensyo na po talaga. Sorry po. Inaamin ko naman po. Sorry na po talaga. Sasabi ko, hindi naman po ako sumasad yung katrabaho lang po talaga ako. Kaso illegal nga lang. Nasino lang po talaga ako. Sa mga polis dito, baka may masasabi ka na ang trabaho. Papasalamat lang po ako sa kanila sir. Sila kasi yung parang gumising sa akin para talaga lumayo ako sa ganyan. Sasabi ng tatay ko, hindi naman po ako nakinig kahit na naman nawala na siya. Dito lang pala yata akong makikinig sa pag ganito na ako. Ngayon ko lang po nag-isip yun. Pasensya na po. Oo, sir. Oras na ba? 12 po. Hindi na talaga ako. Sige, pangako mo yan sa amin ha. Pangako yun, sir. Okay. Sir. So, mag-ingat dun sa mga ganon. Sir, bilang station commander, bagong station commander ng Delpan Police Station 12, sir. Ano po ba sir ang instruction mo sa mga tropa dito sir sa Delpan, sir? Yes, sa aking mga tauhan, sumunod lang tayo dun sa direktiba ng ating district director na magtrabaho ng tapat at tama. So, alisin na natin yung mga dating ginagawa kung saan hindi maganda at hindi makakatulong sa ating organisasyon. Yes, sa ating mga kababayan dito sa Delpan, sa nasakupan ng Delpan Police Station, magtiwala lang kayo sa ating kapulisan at isumbong nyo kung ano man yung mga hindi ka nais-nais at mga hindi ka magandang gawain dyan sa inyong mga barangay. At ang Delpan Police Station ay willing na tulungan kayo sa abot ng aming mga kaya 24/7. Lastly sir, parting words mo sir. Dito sa Delpan Police Station is gone are the days na yung mga loko-loko nating pulis at hindi maganda yung mga ginagawa. Sir, lastly, full name and designation please. Police Lieutenant Colonel Nes Talento Vargas.